Ngog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmata na, pinatulgon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Ang balaang kasulatan nagpasidaan kanato ang kinahanglan nga kita magmaigmat sama sa bitin. Kay ang kalibutan puno sa lingla. Kung dili ka mag-inabtik, mahimo kang biktima sa dautan. Busa, mahinungdanon nga kita mangayo ug kaalam nga gikan sa Ginoo. Kay kining matangas sa kaalam mao'y silbing hinagiban nato sa pagbatok sa lingla ug mga taktika sa atong kaaway. Ug dili gyud kita mapalayo sa Ginoo. Kay giingon man, if God is for us, nobody can be against us. Karon ni akining mubong sugilan nga naghulagway sa atong tema karon, be wise as a serpent. Lingkod to. Sir, lingkod to. Salamat po. Kanang ma'am, manginanglan kong tabang ma'am. Kanang nanglap trabaho doon. Kanang ma'am, gusto na unta ko magbago ma'am. Ako nang gibiyaan ng akong bisyo nga lugas ma'am. Oh, may gusto Bisita nila? Ay, kinahanglan lagi ko na siya trabahohan. Unsa may nahuna nimo? Siguradong magtarong ka kung patrabahoon ka na mo. O sir, magtahong lagi ko sir. Okay, balik ugma para magsugod ka. Dagang salamat sir. Dagang salamat mama sa paghatay ng chance na to. Ay sa sir. Uy, kahugawgod ani. Wa man ni malimpyuhi siguro ni Dudong. Asa man si Dudong? Dong! 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 Anong nasabak ka? Tanawa ra gunang lamisa. Ngano man na niya malimpyuhi? Asa man dis Dudong? Hay man di siya. Ako man no imong pangutanon. Ambot lang wa ko kahibaw. Tanawa o, gakatag lang ni. Asa man day siya? Iyan ang biyaan niyang mga trabaho. Na, duda na ko ani basi ibalik ni siya sa iyahang pagkaadis-adis. Ayaw lang sa paghukom na yun. Basta maingon siya na magbago na siya. So, hataga na to chance. Kuya magud kay nahan kay basi ni balik niya na siya adis-adis unsa niya buhaton niya dere. Ayaw pag huna-huna ang iladhan. Basta nakatabang tagtao, mauna importante. Nang saka? Ano ni sir magka? Pasilo ko ma'am. Pero kinahanglan ko ni buhaton. Kinahanglan ko kwarta. Ha? Unsa pasabot nimo? Ma'am, karon na ma'am, tigay ko sa Isabel. Ngano nakahimo man ka ani? Imo man ning giunay. Ah! Ano ba yung istorya niya?
Di ani makalilimos eh. Ato-hatagan ng kwartahan. Aron makapalit og pagkaon. Klaruha sana kung tinuod pag yun yung makililimos kay basin og na mabiktima na sa taan eh. Klaro ana. Ma'am, atag kwarta ma'am. Gutom kayo ma'am. Wala ko kaon ma'am. Kahit ta kwarta. Ma'am. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo kasama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubog. Busa, kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitim ug magmalumos sama sa salampati. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa iyang mga apostoles. Unsa may iyang ipasabot ini? Kung atong pamalandungan kini mong sugo nga nagkinanglan og balansi sa una-una. Ang bitin malamon og lantip kayo og mga mata. Dali nga makaton og maalamon. Samtang ang salampati usa ka inosente og malumo nga mananak. Atong hinumduman nga ipadala kita niya sa panon sa mga lubo apan kinahanglan magpakakarnero usab kita. Kung dili kita makamaong mubalanse sa atong kidaya, lagmit nga madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan nato pagsangyaw bahin ni Kristo na dili kita makapahibos sa uban, mao kini ang unod sa among panultiyon. Murag lisod hunahunahon apan kung ang Ginoo mo'y in charge sa atong kinabuhi, posible kini kaysa Isaias 11:6 nagaingon, magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero ug magdulog ang nating kanding sa mga leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka ug gagmayng bata ang maggiya kanila. Kining tanan gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa atong trabahoan, sa atong mga silingan o ngadto sa mga estanghero. Kitang tanan mga ambasador sa Ginoo. Yes, dili kita alang sa kalibutan apan gipadala kita dinhi sa kalibutan aron mahimong saksi sa Ginoo. Mga igsoon, ako namang nahatag na sulti ang tanan nga angay kong isusulti. Hala, busa na may numero din na subos. Sugdi na ninyo pagpadangat ka na inyong mga pangutana aron sa among matubag dayon. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu,
lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Holy Spirit, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Magsini-Cebu. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your phone. Sinisibu. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Mayong hapon mga kaigsunan. Yan nasab kita rin ning atong paboritong programang Paghigmata. Kunya dili kay tulo rami plus one pa jud meron, no? Kunya, this is a surprise nga sila na mo introduce ninyo kay ibaw naman yun mga kameraman ako. Iguman ako open kung sa ibang tabo. So, share? Tay. Ako'y muna, may hapon ka na tanan and welcome again sa ato ang usa ka oras ug tunga nga paghigmata. Ipadayon ang inyong pagpangandam diha, ipadayon yung mga text messages ag dili ba matawag mo diri sa studio nato, ipakita nato ang atong number diha sa inyo sa to ang screen. So para pagpadayon nato si Sister Shirley Za. Maing hapon ka natong tanan, maing hapon ka ninyo din ha, nga nagpahiluna ron sa inyong mga panimalay, unya andama na inyong kape, aron klaro gyud kaayo, nga kitang tanan nagmata ug mahigmata sa kamatuoran nga atong hisgutan karong hapuna. Salamat sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Tutok lang kay duna tay nindot kaayo nga pagahisgutan karong hapuna, mao kining be wise as a serpent. Are you wise as a serpent? Pero sa dili pa na nato tubagon atong ipailaila ang atong guest karong hapuna, ang atong brother Vic Cabral. Maayong hapon ka natin tanan. Very surprising. Ako tuloy gikulbaan maayo. But praise God, this is a great opportunity. Thank you, Tatay Dodong, for inviting me in this program, Pahigmata. Okay. So, Vic Cabral, by the way, is very active sa Caris
And he's one of the leaders nato sa Caris dito sa Cebu Archdiocese, and he's been very busy going around also. So it's an honor and it's our pleasure nga naaron na kauban nato si Brother Vic. Basig dunay gustong ipaibaw si Brother Vic, so nindot kaayo kung ato na nang i-plug sa sugod pa sa atong tulumanon aron dili gyud makalimtan. Na kay ipahibaw, Brother Vic? Oh, praise God. It's a great opportunity, my dear brothers and sisters. This month, July 27 and 28 will be our first Caris. No? Ito po ang unang Caris National Leadership Conference. All of the leaders all over the Philippines will be coming here in Cebu. Kaya ang paborito nila, Brother Alan, Brother Dodong, Sister Shirley, ay paborito nila ang Cebu, ang IEC. So, we'll be having 2 international speakers and 2 Manila speakers. And a lot of sharing na madunggan nato, nanindot kaayo ang atong matunan, padiba sa sisters. So, we invite you to register. I think this coming July 16 ang last registration. Kinsa may mo-qualify ni Brother Vic? Kinsa may pwede magpa-register? At first, we thought that it's only the elders, no, the leaders, but the upcoming leaders, especially the youth, no, ang Caris karon ang atong gitutukan karon ang atong mga kabatanunan na nindot kaayo na sila mag-participate kaning leadership. Music leader, asa pa mga praise and worship leaders, speakers, elders, counselors, like that. So practically it's open to everybody. Even dun katobitaw na nag-aim to be a leader. But this should be charismatic. Yeah, this will be the first Caris. Although we have sa una ang ato is Phil Chrisman, karon ang atong gidala na is Caris through Pope Francis, no. And also this coming August 10 and 11, the second batch of Refresh, the Synodal Baptism in the Holy Spirit. And of course, our Tatay Dodong is one of the speaker. And because the speaker is also a synodal, lain-laing community speakers ang mag-uban para dito sa kalihukan. And it's only limited to 1,000 participants because it will be held in gym in Capital Paris. Ang atong speaker, Brother Ale Guspina, Jess Luardo, Father Valles, Father Bonaventure Valles, Brother Dodong Limchua, Brother Jing Mendoza from Manila, yours truly, Brother Vic, and Brother General Edgar King. Wow. And then our mass celebrant, of course, Father Shiano Ubod. Okay. So it's going to be a very mature naman yun na si Shiano. Okay. So una po, sa pagsuod niya pagka-seminaryo, kung nagitawag ko, dili pa gani mature, ubod pa na. Siya no ubod. Siya no. Dili na siya ubod. Mature. Yes. Brad Vic, may I know kinsa ning mga international speakers nato coming sa ang ania karon umaabot Caris Leaders Conference? One is coming from Australia, no, Australia, but they are the speakers in the Caris, and one from India. I forgot the exact name, ang exact name nila. And they're prominent speakers from Caris, not only in Asia but also international. And the atong Manila speakers is Brother Moses Catan, and the other one is Brother June Cruz. And we have some surprise sharer, like for example Father Pinoli from Manila, the Italian Tagalog, and the other one is Father Paul from Australia also. He's also a priest in charismatic, and a lot more na atong mga kauban na. So nindot day kay na nga salmutan sa atong mga nagkalain-lain nga mga charismatic groups or charismatic communities. So dapita pagbalik. Amen. So ang tanan po atong gi-invite all over the Philippines. We still have time to register. It's only 2,000 pesos ang registration. It's a 2 days, no? July 27 and 28 ang atong the venue is IEC, of course.
No? So, pangitan ng paagi para tayo makaregister, brothers and sisters. So cover na ilang lunch na, Yeah, Brother with Vic? lunch na ta. Oh, With lunch so and okay na snacks. kastanan. Yeah. That's very good. And with kit. We Yes. still have kit. Yeah. So, that's it. Ang isulti ni Brother Vic, ato ng papasan sa to ang topic karon, be smart as a serpent. So if you are Be that wise. smart, you're going to really attend that seminar. Wise. Be wise as a Like a serpent. serpent. So, apil taan niya na kanang project karon, ang kanang program karon sa Caris. So, yes. So, ug tanaw nato sa atong dula sugilanon, Brad Alan. Nakita nato dito nga ang usa ka magtiayo na luoy gyud sila sa ilahang murag dunay nagpakilimos. Pero nawaisan sila, ang ilang pitaka gipangdagan hasta pa ilang motor gidagan sad. So, unsa may bot ipasabot ni ini di ay nga verse nga be wise as a serpent. So, And be meek as a dove. Be meek, harmless. So, Harmless. kato tay, Gentle as a katong atong dula sugilanon tay na meek to sila as a dove. Tawa sila na wise. Tanga. You know, muna daghan wa mga sabti suban when we receive the knowledge and wisdom. When we receive the knowledge, meaning this gift, it comes to us. The wisdom is how you interpret the knowledge that you receive. Muna na importante, nga kamaw ka mo pahimutang sa imong nadawat nga knowledge, sa imong kahibalo. So that is the wisdom. Yawa man to wisdom. Unsaon man di ay takto paghandol sa usa ka tawo nga dunay wisdom. Saan nang wisdom sa Binisaya, Brad Alan? Kaalam. 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 Oh. Sa Tagalog is kaalaman. Kaalam sa Kaalam. sa Binisaya. Doon ako'y na hibaw-an diri ni Father Dondon. Mura man to kinaadman. Kinaadman. Kinaadman, mura siya mas lawom pa siya. Kaalam. Mura na siya og kanang knowledge through the years. Knowledge ba? is kinaadman. O kinaadman. O, wa kay kinaadman. Mura bang igsoon sa way ka bang kaagan? Oh. Oh. Kaya mo bitaw ng kinaadman, ang musuod man, i-add good nimo. I-add man. Adman. Adman. Pero tayo, di ba musuod doon ang gihatag sa ato ni Lord na common sense. Oh. Parehan tong gikawatan kuha sa manlilimos. So, di ba musuod po ang atong gihatag sa ato ni Lord na natay sentido komon na what to call that? So, yeah, unfortunately, kanang sentido komon, dili kayo komon ron. Di sa akong tanaw sa atong dula sugilanon murag kuwang sa kaabtik kay ang katugong beggar katong makililimos nagyaka pagod pero pagkot niya siyang pitaka naunhan pagid siya dagan Ikindog sa to pa, dili na to. dili na to pero aday kausatay nga dunay buta nga nangayo nako pero paghatag nako akong ang iyang kamot dire niya akong gimove ang akong hatag diri dapita sa tuo ninunot man niyang kamot sa ato So, dili pa buta. dili gyud siya buta. That's wise. Pinawise to ba? Para to siya buta sa pagtuo. Amen. 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 So karon unsa man gyud di ay nang mag-ingon magutag serpent, be wise as a serpent, mura man gud na ang serpent pa kanang murag mahadlok mata ng serpent because the serpent represents mura pag cunning kaayo ba kanang pagka marukoy ang serpent. So unsa man day represent ang serpent ngano ang giingnan ta nga be wise as a serpent. Amo buday katintal ni iba. Exactly, kato yung isulti Sister Cheryl, nga wala mga be like a serpent. Lingon man siya, be wise as a serpent. Not being a serpent. So, it is the wisdom of the serpent that we are talking about here. So, still it's a wisdom. Still it's wisdom, Yeah. no? Na, grabe Marukoy ang ba? wisdom. Kaya kung wala siya magpakabitin ang demonyo, di ito niya magtintal si iba. Amen. Amen. So, mo lagi na.
So let us be very careful kay daghan man kaistanan sa Biblia manggod kay atong hinumduman nga pinulungan biya ni nga Hebrewanon ang Biblia, ang original jud ani. So this was made for the Hebrew people, for the Israelites, and they were talking in their language sa ilang tradisyon, sa ilang kustumbre, sa ilang panahon. So mo na nga importante kay sa tanan sa pag-interpretar nato sa Biblia, musandig ta sa mga experts din kanang mga biblical experts nato, such as one of them is Father Dondon Aquino sa matong saligan. So kita dili ta Katoliko yun na siya si Father Dondon. Katoliko gyud. Kay dili man siya aki kanang Muslim ba? Aki no. Anyway, kanibang serpent or usara man ni sa Binisaya ani ingno ra man ni maingon na tog serpente or tawgon ra man ni sa yano nga pinulungang Binisaya nga bitin, no? Ang serpente mas taas og kategory sa bitin. Mao batay? Kay nga no bitin in a sense mura ra man siya mananap nga nagkamang, wala man siya ingon nga duna siya kanang wisdom to Maybe ang serpente is a kidding native word of dragon. Pero tay og atong tan-awon ang biblical history, makita nato nga ang serpente gigamit diha sa healing. Kay katubitang panahon ni Moses nga ang kanadayang symbol of medicine karon, that's using serpente. that. Using that. So it's also a symbol of healing. And yet sa ako kanang maumang gud ni kanang ang bitin ba ino na to nga ngano nang bitin kanang ang bitin galunno or nag-ilis og iyahang skin. Nag-ilis siyang skin. Meaning to say, ang serpente pod is a symbol of renewal. No? Renewal and could be growth. Could be, but remember nga ang sa topic na to Pero karon. dili sila manghuwang. Ha? Dili manghuwang. Kasi di mo loan, no. Dili siya mo loan. So, pagbantay mo sa si tatay niyong kaistorya, daghan kristanan nga magawas nga mga laing-laing pinulungan. Pero ang ato amanggod, ato lang balikon sa pagsulti nga, ang ato ang hisgutan dire is ang wisdom sa serpente, kung dili ang serpente. So whatever is being represented by the serpent is not what we're talking about here. So ang palutaw dire, kung atong basahon dire sa Matthew 12:32 tayo, no? What was that? Ang kaning gibutang diya nga, be wise as a serpent but gentle as a dove. Matthew 10:16. Kung imadyong kumpletohon sa pagbasa. Thank you, Brother Vic. So that's Matthew 10:16. Atong basahon sa pagbalik. Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo sa sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo, busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin o magmalumo sama sa salampati. So magmaigmat kita sama sa bitin, dili kita magpasama sa bitin, kundi ang kaigmat lang sa bitin. Nganong igmat man yun ang serpente? Look, kung dili siya maigmat, dili niya matintal si iba. Ipili yun niya unsawang pagtintal. Ang labing importante na to, the 5 senses that we have. Sumuna ang kaigmat niya. So wise siya kaayo tayo, no? Ang ako dyan nakita na tayo nga sa kaigmat sa bitin, dili si Adan ang iyang gidoon. Kay si Adan may nakaistorya sa Ginoo, dili man sa iba.
So si Eva, Dali matintal. lagmit naman tong gisultihan ni Adan. Di man sa katubang sa Weak sa Ginoo. yun ang babae. Weaker sex man ang babae. Allah, si nitotok si Sister Shirley mo tayo pag-ingon. Pero dito tayo na kwan ba, Brother Alan, na si Jesus mismo ang nag-instruct. It coming from Jesus ba na, be wise as a serpent. Then, ningon si Sister Shirley na, ang serpent kita, ang paghuna-huna nato sa serpent, kana bitaw, representing the devil, representing Satan. Di ba? So, nganong maano na, wise as a serpent. So, si Jesus mismo ang nag-ingon na, be wise. Kay baw sa atong Ginoo na ang serpent, wise man. Yes. Kay di, ingon pa si tatay na, dili matintal si Eva, kundi wise ang serpent. Kung pananglitan mo ingon tag wise ka dinha sa mga espirituhanong mga butang, unsa may buhaton sa usa ka tawo nga wise spiritually, or wise in terms of money, or wise in terms of time. If you are a wise as a Christian, you can outsmart Satan. Sige tayo. Amen. Ato nang i-discuss tayo. Nganong ma-outsmart ang demonyo kung ang tao smart kayo. Spiritually. As a Christian. As a Christian. Saan man. Oo, kanang mag-smart ka, di ka mag-globe. Ano hindi ka sa CCTN tayo? Sinisibo yun. Sinisibo yun. Sige. Unsaon man pag-outsmart sa demonyo. Meaning to say, you are wiser than the enemy. No, being smart, kung pagka-smart lang nato nga Kristiyano, dali na kastanan. Saan man, Brad? Sunod ni Kristo. That's the smartest thing to do. You know, nadaog na ni Kristo sa atong Ginoo ang tanan, ang kalibutan, o pirmi siyang mapahinumdum na to niya na. And ang simplest way to being smart is sunod lang siyang pulong. I agree. Kay mura taog ka ng player bitaw. Kung player ka in this game called life, you know how to follow the rules of the game. So kung kabaw ka, kung wise ka as a Christian, you know the instructions of the game. And the instructions is found in the Bible. If we are not familiar with the Bible, if we are ignorant of the word in the Bible, dali ra gyud kitang ma-disqualified kay ngano wa man ta kahibaon sa balaod. Amen. Diba? So, sa ato pa, Brother Alan, katong gi-mention ni mo na kuan ang pahimong smart is really not the really smart in the world, but smart as a Christian na natay fear na dili ta maghimo ng bati og sayop. Yes. Diba? Nang dautan. Oh. That is wise. That is a smart. Yes, kay Christian smart. Gitagaan na tao mga tips sa Ginoo. Instruction. Klaro naman sad. Manual. Tanan instruction na manual di ka po kamusunod. As Sister Shelley shared, the scripture is the manual. Yeah. Diba? Ato ipahalo to be smart as a Christian. Now, there's another level to that. Kay nga naman, ang yawa, ang kontra, smart maghapon. So, iyang gusto, nga di kang basa sa Biblia. Of course. So, ang iyang gusto nga, what on ang focus ni mo diha sa mga pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. So, iyak ka karong tintalon sa mga butang sa kalibutan. So, Yes. kung dili ka lahom sa pulong sa Ginoo, dali ta matintal. Dali ka matintal. So, mo nang atong bantayanan. Mo na bantayanan. Unya ka anang kaniba lisod bi gyud kay ni kanang in actual in reality bitaw kay sa pagkatinuod lang ang tao gutumon man gyud unya mo ingon jud ang tao lisod kayo di ta mo trabaho kay wa tay kaunon unya ang nakaparat lang usahay kay ang tanan oras ug ang tanang panahon ug higayon tuan na nagahin sa pagpangita nilang og kwarta pangitag pagkaon pangita ani or sometimes nagsigig imagine og asa atong gimmick asa ta maglingaw-lingaw adto ta magkaraoke or adto ta dito magluling hayaw mapatuyangon na sa lawasnon nga kailibgon.
No? Diha na musuod, Brother Alan, si Sir Shirley, ang kanang atong pagiging wise, no? Sa Oo. atong pagka-Kristiyano, kanang muabot ang kanang gingon ni si Sir Shirley na wa kanay oras sa kwan, puros trabaho na, puros ko na. So diha na nato isuod ang atong wisdom na nagikan sa Ginoo na ingon si Lord, be wise as a serpent. Yes. Na dili for the world, but for the kingdom of God. Now you're given a choice this Amen. time. Amen. Yes. Option Kung saan ang Yes. paggamit mo sa imong kagawasan sa pagpili. Yes. Unya kini ay kanang how do we become wise in the use of time? Unsa ta nahimo tang nga maingon na to bright kayo, smart kayo sa paggamit sa atong oras nga oras ra ba di na mo balik. Magilty man sad ko ani. No? Daghang ta magilty ani labi na nga ang kinirong cellphone, ang social media, it's up a lot of our time nga dili na gani ta makagahin og panahon sa pagampo. So, Yeah. kung So- marukoy ta, kung marunong ta, unsaon man di ini Brad Vic, pag-manage ang time so that ang time sa usa ka Kristiyano smartly used gyud. Nga kana mga batanon maglisod pero kana medyo idara na pareha nato na daghan na ato na experience na sa una example lang ko sa una sige kong trabaho sige tutok sa trabaho wanay kwan kikita na nakaroon na renewed na nanatay sa nadiha kana bitaw wisdom na nagikan sa Ginoo unsaon nato pag-arrange sa atong time sa akong asawa, time sa akong anak, time sa akong trabaho, and most especially time for the Lord. Si Lord naman tudlo ang asa nato i-divide na, ibahin-bahin nato ang pinaka the best na time, especially ang time nato sa Ginoo. Ang problema, Sir Shirley, Brother Alan, pag nanay, for example, malubhan sakit, daghan ang time kay Lord. One time sa trabaho. Di ba? Daghan ako nawita sana for so many years in the renewal. Oh my God. Ang ila, pag naanay cancer, kada adlaw, ganahan na simbahan, ganahan na sa prayer meeting, ganahan na ipulong. Wala na, gikuha, kundi asikaso na. Di man po pwede na kitang layman na naapat po tayo pamilya, di man pwede ka ng kada adlaw o tibok adlaw magdasal na lang ta. Magampo na lang ta, manimba na lang ta. Di. Kinahanglan balance jud. And it will be coming from God. Iyon na siya sabi ng giingon ng atong point karon ng atong team na be wise as a serpent. We know how to strategize our time. We know how to really discern. Ang discernment naman galing din kay Lord. So discern kini ba para ba ni kana na walay maapektuhan. Nainindot kang gisulti ni sa St. Paul sa in his letter to the Corinthians. Ningon siya, para di ta maglibog anang pagbahin-bahin sa imong oras, in everything that you do it for the glory of God. Amen. Amen. So, That's being wise. That's being wise. appeal ang wise and wisdom. Appeal na tanan. So, you make everything that you do as your prayer. Even when you sleep, you pray. Even when you sleep, you pray. Di ba ningon si Mother Teresa, you can work as you pray and you can pray as you work. Amen. Amen to that. Sakto tong I like that, Brother Alan, katong giingon nimo na everything that we do is we offer it to the Lord. Kay di ka masipyat, di ka makwan. Yeah. Kay itudlo naman sa ato ni Lord kung that will be wrong, that will be di ba? You also becomes more sensitive. Amen, amen. Mas sensitive na ka nga, uy, kanya akong Sayop gibuhat niya. para bilis Ginoo. Unyo, lah, sayop na. na akong gibuhat, niya ako offer sa Ginoo. And you know, Brother Alan, with that, manindot ang imuhang time, ma-maximize and ma-worth ang time na nimong buhaton kada adlaw. And that's being wise. Dili mo waste. Dili waste, wise. Labi na gyud nga karon gihagit ang atong pagtuo kinahanglan dunay bunga. Kay kun ang pagtuo nga walay bunga, patay. Unya kung Christian ta kinahanglan doon na sa tay gibuhat gigahin nga oras sa pagpakita sa atong bunga. And I'm sure this is one of the aims and objectives of the Caris Conference. Amen, amen. The training, the leadership training. Yeah, Brother Alan, ang kanang Daghan man gunwa
makatugkad og sa charismatic. Dagan. Last weekend, Tatay Dodong, no, Brother Alan, we have more than 100 Eucharistic lay Eucharistic minister in Laguna. Tulo pa lang, mga idara na, mga tulo pa lang nakapag under ng renewal. Oh my God. Really, makita na to. Sakto po ng gingon ni Tatay Dodong na we really need to marathon, to push, kana bitaw maka ano sila, unsay renewal, unsay charismatic. Yeah. But then, si Father Dondon mismo ni Sulte, nakapa-remind nga, remember na when you were baptized, doon ay misnomer ba or misunderstanding nga, what does charismatic actually mean? Kaya pinaka-the best na tatay. Sige, tatay. Sige, ikaw. Actually, ang kanang baptism nato in water during our kanang bata pa ta, unsay naibuan nato? Wala. Di ba? Wala. Then, daghana na hitabo, daghana ang mga kasakit, daghana kaayo ang nahitabo nato na mga sala, nakwan. And then, nalimtan na nato ang atong spiritual life. And this kind of charismatic or charis or kanabitaw renewal is just reawakening the spirit that we have. Kanang makabantay ko dito sa katunga lagi sa among last weekend. Kay edad ni tatay, kay edad mo, kay edad ko. Kanang nagbaptism in the Holy Spirit ko, kabantay ko sa isa na ang nagtulo sa iya singot as in sipon. Nag-ana kay sige sang hilak, sige sang tapos pagkahuman ana gigakos ko diri. Bro, ana siya nagkuan siya na bro, nganong pa ako nakaibaw ani. Nganong di pa sa una. Maugid na sa Hosea 4:6 nga people without knowledge shall perish. Unya to, may ganito brad na abdan pa na. Whereas many people nga ilubong na lang, unya wala lang yun kay baw, wala lang yun na nahigmata sa kamatuoran. There are two baptism that we need. Ang tubig ug ang Espiritu Santo. Amen. Basa ako ng Brad Alam, John 3:3-5. 1:3 nga to sa 5. John 3:3-5. Sa binisaya niya akong kuanon tayo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Unsang pagkatao pag-usab? Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Makasulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab, nangutana si Nicodemo. Nicodemus man. Si Jesus mitubag kaniya, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung mataw siya pinaagi sa tubig o sa Espiritu. So it's really two. It's tubig o Espiritu. So duha jud, ang pinaka-trahedya magod niini katong isulti ni Sister Shirley nga ignorance ba kanang wa masayod, wa makihibaw. Pero napay mas bugat niya na nga trahedya. Kanang naanimo wa kakibaw nga naara din nimo. That's it. Naanan nimo ang gahom sa Espiritu Santo, ang gahom sa Dios sa pagbunyag nimo naana na nato. So ang kining atong seminar sa charismatic, it's simply pag-ukay lang, pagkutaw lang daan, pagpabuhig balik. Kay naanam ng karisma nato ang gasa sa Espiritu Santo. Ang Ginoo, ang Espiritu Santo, dili mamugos kung dili ka mudawat. Ibunyagan ka gamay pa ka, wa man ka kadawat, wa man ka makibaw. Bisag pagkumpirma nimo, ay nadawat nimo sakramento, dili ang buhi ng Espiritu Santo. Kaya wa man ka moabli pagdawat. See? You need acceptance man tayo. Yes, You need acceptance. Pero kini tay kita isip mga Kristiyano, atog yung pangitaon kay kung di na ta mangita, di man kita makakaplag dunya. It's a promise in the Bible that if we seek, we will find. If we knock, the door will be open dunya. Kung kita dili ta mangandoy, dili ta mangita,
wa man sa kitaan kung wa gid na nato gipangandoy sa atong kasing-kasing. Wala gid na nato nga gitinguha sa kinahayladman sa atong kasing-kasing nga gusto jud ko nangita gyud ko sa kamatuoran, wa man. So unsa may makitaan nga wa may paningkamot nga makakaplagan gyud ang kamatuoran. Mao na din ha nga importante Shirley, gyud kaayo nga kung muna. dunay imbitasyon na nagdapit nga WJS tambong Muna, dayon. Sister Shirley, kita nangita. Naninguha ang simbahan nga ablihan kita aron makakita kita niya ni. Kay wa man muna nga ang simbahan karon nagbuhat jud sa tanang mayong unsaon pagbuhat nga ato ning ma-introduce nga to sa katawhan. Amen. Amen. Ang ato ang kalihukan sa charismatic mga igsoon, mao ang pagpasinati sa katawhan sa Espiritu Santo. Pananglitan katong gisulti ganina ni Brother Vic nga ningon nga idarana ni gakos niya og nganong karon pa man. Actually, mo sa akong gisulti sa una, nganong karon pa man, no? Hibaw ta nana na nato pero wa lang ta makarealize, wa ta makaamgo nga kaya na din nato, gano'n kami nato palihuka. Tinuod yun, unya kanang kung ang usa ka batan-on ni submitir na siyang kaugalingon dinha sa pagpangita sa kamatuoran, pagkaswerte ninyo nga sayo pa kaayo, bata pa kaayo, you're a teenager, you're adolescent, you're in your 20s, 30s, swerte kaayo mo kung duna na tinguha nga mangita agad sa Ginoo, magpaduol sa Ginoo kay kung taas-taas na no maabot nag 60 nya 70 daghan na kay mga sipyat ang nahimo sa kinabuhi. Mo na atong isulti nila ang atong imbitasyon sa atong mga kaigsuonan nga instead of talking against the charismatic movement, try to join one. Ug diha nimo masinati ang Espiritu Santo. Kitang tanan kibaw man ta niana, nagdako man ta nga Kristiyano, nag-eskwela ta sa Catholic schools, nakasayod ta, pero have you ever experienced Him? That is the question. And this is what the charismatic movement was all about. It is to experience the power of God in us. It's nice, Brother Alan, but in fairness to those na wala pa'y nag-imbita, pareha nato sa una. Wala may nag-imbita nato, di man ta mo, maulaw man ta. So, kung nakita na kita na nasa renewal na mas dako ang atong kinahanglan nato buhaton na to really invite, no. Sometimes kasi ang reason ng uban, Brother Vic, daghan ko ng kapila ko na sa invite again. Ko na hindi na po invite again. Kay me, Brother Alan, Sister Shirley, almost 1 year. Every month ang akong kumpare, siging imbita. So dako ang puntos na mga nasa renewal na. Yes. No? Ayaw ka ng being selfish. Kay kung kita lang ang mag-experience ng kanindutan sa Ginoo, kay ikaw renewed na, di ka mag-imbatan ng lain tao. So giangkon mo lang sa imuhang kaugalingon ang grasya sa Ginoo. Spread it, invite. Mingon ta na kung kani ma-experience mo lang, grabe kaayo. There is one thing I realized sa kining imong isulti nga invitasyon, Brother Vic, no? Kay kadaghanan sagad gud nato kung mangimbitar ta ato mugong ang konon nga kung makuha ganin siya ako'y nakaimbitar ana not realizing, not knowing na kanang imuhang pag-imbitar, nagpaggamit ka lang sa Ginoo. Yeah, it is the Lord. As an instrument. Amen. Now, kung ibalibad man na siya, basig dili pa niya panahon. In So, great wala. time. Invite and invite. Sakto ang gingon mo, Brother Alan, na in God's perfect time. Can I imagine na pag-decide na nako na mo attend, wala nag-imbita akong kumpare. Ikaw na rin Wala sa kaibaho na nag-attend ko ng Life in the Spirit seminar. Nakaibaho sa speaker na ko. Grabe kaayo. So, dako ang tahas na gihatag sa ato ni Lord na for us to really, an instrument of love, joy, and peace. Then, ang pinakanindot, katong giingon ni Sister Shirley na, isa buhay nato. Dili ka nang, sige kang imbita, pero ang imo ginabuhi. Ngano kumuso diya kay ikaw mismo, di ka naayo ang imuhang, We really need to show
yung love ni Lord, yung joy ni Lord. That's witnessing. Yeah, witnessing. That is a very powerful invitation. And witnessing in Greek is martyrdom. That is martyrdom. So mayroon tag witnessing, mas gentle maging na to witnessing. Mayroon kang magmartir ka, mahadlok na ang tao. Hilig man ta sa intriga. Intriga, di ba? Ang tao hilig sa intriga. Intriga na lang para kay sa Ginoo ang atong na maintriga sila nga nung ikaw na usab. Sa una kung magmura ka, sa una kung mamalikas ka, sa una kung mangawat ka, karon wala na. So there is something na makita na asa man to nga namang every Saturday wala to, every Wednesday wala to. Asa man to magkuha kay karon di na to mamalikas, di na to magnakaw na, di ba? That's something really an invitation by Truth to Life. Amen. Now, I'd like to ask, how can a Christian be wise in terms of money? Nga naman mo ingon jud ang katarungan na time sa kay busy kay kinahanglan mangitag kwarta. How can we console the one who is hungry for money nga kalma lang, not everything that you are seeking you will be able to bring to your grave. We go back to the Word of God. Mubalik ta dito sa pulong sa Dios. Na una, kanay mong isulti tinuod ka na Sister Cheryl na kanang kay panginahanglan kay gigutom mangitag kwarta. Kana jo mangitag kwarta nga daghan ng kwarta daan. Kanasad nga Mas grabe pag yun na siya. So, it is first the love of money that is the root of all Not the evil. money. Not the money, but the love of money. No, that is the root of all evil. Muna atong bantayan, be very discerning about that. Ang kwarta gikinahanglan sa tao. Why question niya na? Apan ang gugma nimo sa kwarta mo'y gidili sa Dios. Maingon sila, nigugma mo kog kwarta pero tapulan man kay di man mo barog. Sige mlag higda. Wow. How do you now distinguish that kung maro ka or smart ka? Dili pa kaunon ang mga tamad. Sir Lord, ang mga tapulan. Nainindot ka na nga formula si Tatay Dodong. Yan ang i-formula katong pagpanguros. Yun sa pag ni Tatay nga hinumdo. Sa Tatay katong panguros ay ba? Nga ikaw mukaon unya ikaw mo trabaho. That is a reminder as a Christian. Na ikaw tao huna. Ikaw gutumon. Trabaho, una ka kakaon. Di ba, ningon man kanang tamad di magpakaunon. I think Sister Shirley ang kanang bitaw pangitag kwarta natural naman na sa aton tanan, no? Sa aton tanan kay mugkaon ta kinahanglan mabuhi ta, but there is something there na how you really work for it na naa pod ang Ginoo, no? Na naa pod ang katong ningon pa tong isa ka kwa na share na how do you define savings? Ningon siya na income less expenses equals savings. Paano naman kung let us say ang expenses mas dako pa sa income? So asan savings? So wala. So ningon siya na ang kaniyang definition, income, tithings, savings, expenses. Ang mabilin kanang imong expenses. Kanang ang pinakaisa sa wise na panagtigom para at least na akay makuha magamit kung nakay emergency. Pero kung scripture based ang atong pagtuo, di kita kalimot sa Matthew 6:33 nga nag-ingon, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. So unahon gyud pagpangita ang gingharian sa Dios. O ang tanan ipuno lang, pero di man ta mutuwa na. Magduda man ta, ipuno ka gyud. Murag di ko katuo nga naalang murag mapuno ra pud kay gasalig man ta sa atong kaugalingong kusog, abilidad ug kakugi nga wala na tay pagsalig sa hatag sa Dios nga ang ato ganing gininhawa gikan man kaniya. Di ba? Yeah, before Jesus himself, even before he came into the ministry, nga gitintal siya sa yawa dito sa Kamingawan, and he was asked to turn the stone into bread. O kung sa may gisulti ni Jesus,
nga dili lamang sa tinapay na mabuhi ang tao, kung dili sa matag pulong nga mogawas. Mao sa na bakba primero, sa Brad, no? Mao na primero nga temptation, no? So appeal Brad ang ang tinapay. Kay nimo sa dili lang. So sa ato pa, ang pagkaon kinahanglan pud nato. Ang trabaho pud kinahanglan pud nato para mabuhi ta. Di man ta magkatrabaho kung galuya ta kay watay kaon. Diba? Pero So- nga ang sentro ng tanan kinahanglan ang Ginoo. Yes. So kinahanglan mo na atong agdon. Okay. O sa atong mga Everything is viewers nga nagtanaw karon, salmot na. Text na din sa atong number nga makita nato sa screen. Okay? Ato dayong greeting sa atong mga suki nga mga viewers. Si Sister Pasita Seno nga ako nakita kagabi dito sa Wadyo ka kaila, no? Shangri-La. Ha? Wadyo ka kaila. Nga naman. Pasita, sino? Unya, ang atong usa ka kauban sa Oasis of Love nag senior citizen na dual citizenship na si Sister Elizabeth Patalinghog. So happy birthday Sister Beth. Unya ato sang greetings, shout out nato sa atong suki si Brother Doc Nap Camacho o Sister Baby Reyes. Hello. Doon na tayo mga text message na nadawat dire. Uy, doon ay gikan kang Arjoy, Pamulagan, Aranchado. Miss watching mga drama sa CCTV. Nice kayo ilang mga salida. Yeah, this is the only television network that shows or kanang magpasalida og mga binisaya. Bienvenido Lagahi Jr. watching us live now. Gikan usab ni Brother Rinaldo Soronio Ramos Jr. ingon siya, greetings sa atong mga kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño and Cebu Metropolitan Cathedral, as well as CCTN 47 family. May God bless us all. God bless you. Oy, dunay atong soke dire ay. Kinsa man? Kaila kay kastanan, pamilya ni. Tulonis na kabok, magsigig tanaw. Oh yes. Brad Jess, Sister Tess, o Sister Susie. Hello Sister ninyo. Susie. Masuki na to gyud ni. Yes. Coming from Sister Maria Teresa Caritan. Good afternoon, Tatay Alan and Nanay Shirley. Special guest, Brother Vic Abral, and most of all, our head servant of Oasis of Love community, Tatay Dodong Linchua. Yes. Okay. We have another one, an amen, from Sister Nena Bandala. Hello, Sister Nena. Unya, hello sad sa atong mga suki din ha nga mga OFW sa Hong Kong. Kumusta mo din ha? Yes. Ayo-ayo mo din ha kanunay, pag-amping mo kanunay. May Yeah, hapon I ka was din talking tanan. to them yesterday. Oh, wow. No? So, nindot kay tanan kay ang ato ang nagkalig-on ng atong grupo diya sa Hong Kong, atong mga OFWs, mga sisters, kay nagkaana mo kadaghan ang ilang pundok na mo appeal sa tuang prayer meeting online via Zoom. And So- we would like to thank also Father MM. Siya sad naghatag og input nato si Sister Liza Dupit. Duna tay ginahimo diri nga formation sa Sabado last Saturday, and we're going to have another one, a continuation this coming Saturday. So paaboton mo na mo dinhidang sa CCTN alas 8 sa buntag karong umaabot Sabado. And then sa sunod, dili pa karong Miyerkules, sa sunod na nga Miyerkules, atong prayer meeting ato nang ibalhin dito sa Mabolo Church tungod kay nagkadaghan ta og dili na masod dinhi sa atong oratory sa CCTN. So don't forget, mamalhin na ta og prayer meeting dito sa Mabolo Church. Next And week, that ano? will start next week. Dili pa karong Miyerkules. Karong Miyerkules anhi pa ta dinhi. Pero sa sunod ng Miyerkules at ay pa ta mo balhin. That will be unsa man ang pitsa ha ka 17. So
July 17 pa mobalhin ta sa Mabolo Church. Og alang usab sa to ang mga viewers nga dili pa members sa Oasis of Love, you are still invited to go there. Join us. Tanawa. Amen. Isinati kung unsay amo ang mga unsay nakapalipay namo, unsay nakapadasig namo nga mga imbitar ninyo. So sinati ka na. Join us there 7 o'clock in the evening Wednesday next week, August 17. And to our brothers in Davao, hello ninyo din ha, magkita-kita tapuhon sa July 2021 for a 3-day WJS. So excited sad me, hinaot nga magkita-kita ta din ha puhon sa Davao City. Amen. Niya ako para di jud makalimtan ba. Ako yun lang pahinumduman nga ang ato ang 29th anniversary sa Oasis of Love Cebu Community. Hapit Atong na. pagasaulugon August 25. Tapo na lang kadlaw. Ang nili ang Davao ba? Davao, oo. Yes. Kuya Wal ko na, meron ko na po kadlaw sa SM na ta. SMC side, center stage. Ato ang 29th anniversary sa Oasis of Love Cebu When Community. will be that, Brother Alan? So that will be on August 25. August 25. Yes. August 25, Sunday, from 1 p.m. up to 6. Unya. Ang atong bisita, si Giselle Sanchez o si Father Joy Faler, kamay ng Panginoon. Kamayan ng Panginoon. Yes. From la, And that will also be the launching of our 30th year in Anniversary. existence as Oasis of Love Community Cebu. So it's going to be a very busy year after that. Magpreparar na ta. So, yes, Brother Vic, while you are also very busy preparing for your activities at Caris, so are we. So, mo hand in hand. We will be there August 25. Praise God. You are very much invited. Yes. So, And to advance the kingdom of God, we also need to be really wise with the use of time. Di ba tay? So, ang Then, time is very essential. Ako lagi awag sad nga we will be using not an ordinary band but orchestra. 60 people. wow. 60. Dili walo, six- 60 yun. 60-piece orchestra. So, wapa nilabot sa banda. Manay Okay, din na. wala may banda. Walang banda. Orchestra. Kabunog bakod, sige tagbanda mo nagigula kisa. So excited ta nga makikita pohon sa tanan nga mga gustong mosalmot sa kalihukan sa espiritu. Amen. Dili ang nastaring ang community kung dili the Holy Spirit will be this will be the platform of the Holy Spirit nga kitang tanan makasinati. There was a story that I met recently in social media. It was a little boy asking the father nga, "Pa, kanang unsa din nakadaka ang Ginoo?" Nya ningon ang papa, "Can you see that airplane? Kakita ka sa aeroplano na sa langit? Tiyaw, gamay kaayo. Gamay kaayo na. Unsa man na, muram na gamay yung kaayo. Up in the air, the airplane, ang aeroplano, pertig yung gamaya." So anyway, gida sa amahan ang bata dito sa airport, o gipakita niya dito ang aeroplano, perti nagyong dakuan siya. Nya, unsa ka daka ang aeroplano? Hala, dakua man aning aeroplano. Unya niingon ang amahan, depende unsa ka kaduol Kalayo. sa Dios, mausad na ang gadakon sa Dios. So when we become close and closer and closer and closer to God, then He becomes very big because we see His movement, His grace, tanan niyang provision sa atong kinabuhi nga kitagid nagsalig ra gyud sa Dios. Pero pangutan ako kung sa kadako. Sige tay, unsa kadako? Well, God is so big that the word cannot contain Him. Amen. Amen. But He can be so small that He can live in your heart.
Nindot kayo. Hallelujah. Hallelujah. So, kanang nindot kay ito tay. Pagka nindot adto nya hinaut ng atong mga suki nga mga viewers nakakuha adto. Suwat din to ninyo. Actually, going back to what you were saying about the Holy Spirit, Sisba, we cannot help but connect this to our charismatic movement. Mao na nga usahay, dili man kay katawanan in a bad way, pero makatawat ta sa uban nga mga Kristiyano at ang mga kauban ng Katoliko, binunyagan. Actually, charismatic comes from the root word charisma, which is gift. And what we're talking about here, ang gasa kana sa Espiritu Santo nga atong nadawat sa pagbunyag kanatong tanan. Sa to pa, kay kita binunyagan man kita ng tanan charismatic. Amen. Charismatic katadaan. Nagkalain-lain lan ang atong pagsabot o ang ato ang ipangbuhat. Wala nato puy-e isa buhay, wala lang nato puy-e nga atong pagka-charismatic. Now what we're doing here is to invite our brothers and sisters in the faith in Christ to practice your being a charismatic with us. Ang unang charismatic si Mama Mary. Amen. When the Holy Spirit overshadowed Mama Mary. Ang ikadawang charismatic ang apostol. Sa Lucas, ari lang ta sa John 20, 21 to 23. Oh, when Jesus appeared to Receive them. the Holy Spirit. Yes, receive the Holy Spirit. So, maoro din charismatic. No. Actually, kita, nisunod lang ta. Nisunod lang ta. But kanang pagsunod nato, actually, naglangan-langan pa. Dili ba kanang wholesome na pag-invite sa'yo mo, di ba? Ato, di ba? May-invite ka na, sige. Mana lang ka. Pero later, ang uban mo, sige yung ingon, busy kay busy. Yung masakit yung dadong ka sa ospital, why busy? Ang Ginoo gani, balibaran. Pero tay, naamang gyud ko'y gidapit tay, inig-invite nimo ba maingon kag tulo ka adlaw? Tulo ka adlaw duha ka gabi mo ana jud taasa na uy. Pero pagguwa na niya tay, ingko niya kumusta ang tulo ka adlaw? Mura na magwa. Kulang pa. O niya moingon pag this is the best thing that happened in my life. Mo ana pa. Pero imbitaron nimo, ha? Tulo ka adlaw? Lo itaas ana. Uy usa. so we need to be wise as a serpent to invite. Kinahanglan may strategy tayo, kinahanglan na atay discernment kung saan nato para din mo balibad. Yes. Anong mga technique ba na pareha na ng marketing, no? Para nag-market ka ng kinahanglan kani ka na nindot ka na. But the point is, ayaw gyud pag-undang og invite matod pa ni Brother Vic, never despair kay at least man lang kung nibalibad siya ng higayuna, nakahibaw na sa kinsay iyahang duolon sunod. Ganawa rin yung binisaya, Kumangahanglan na siya. Sa may binisay tay. Upos mo nga rin mo dili mayo. Mubalik gani ka bad yun na. Sa balibad. Muna ganito binisaya. Sa meaning. Basta mubalik gani, di yun na mayo. Bad yun na. So mauna siya, ayaw lang yun mo kadismaya. Ipadayon gyapon padayon ta mga bitar sa tumang kaigsuonan na the charismatic life or the charismatic way of our faith is just living the faith more joyfully. Ang uban gud wa kasabot. Uy, timing man na sa converti. Kung pagkanindot nga birthday gift nimo. Dili masabtan tay. Pero mingon ka na ang tanang mo attend pag-uli na isa ka kabambigas. Ana, maglinya. Di ba? For sure, maglinya na. Nako, kulang lang ito. Nagamit na nimo nga strategy, Brad Vic. Pero ako, musadyo ko. Mao ba? Si Direct Wilnar di ay kay nada siya trick tay. Iya daw suhulan mura gaan yag 500 og makatiwas. Ako musad ko. 100%. Tanang musod, taga na ko usa ka sako nga bugas. Ala.
Ang mutambutay? Tanan. Tanan? Di sakto-sito to sila. Usa ka sako. Sako ro isun. Wala mo na. Kinanglan sakong bugas. Dili Pero sako lang. wa man sa mingon og 50 kilos. Okay na. Sa ka kilo. You know, Brother Alan, Sister Shirley, my late father, akong amahan, siyang nakaimbita. Oh. Oasis man ang akong papa. Di ba tayo? Dihan niya na-meet si Res Cortez, dito pa sa Tagaytay. At that time, ako mama silang duha. Pero kung di sa iya, di mo magtuna ko. Kay 12 years, sige kong imita niya. Nagunsa naman ka, anong anak, gibiyaan mo ang imong pamilya, gibiyaan mo ang imong trabaho. Kaya akong trabaho, binugoy man. Gibiyaan ako. Kaya di man para sa Ginoo. So, kinanglan, mabago man. So, siya nakaimbita. Naka-invite at that time. Praise God. See how the Holy Spirit works in many wondrous ways. No, Think dito makibaw. Think of man, ask the Lord and for the ways, ang Ginoo naman, daghan naman pamaagi. Daghan kaayo. Just invite and invite and invite and invite. Ayaw paghulong. Kanya narabadyo'y paldito kay hindi po niyo. Ikamot sa anang adlaw, ang uban, ubakon, nagkalibang, Pilantan. Mag-away. Dagan kayo. Mag-away. Magtiayon, mag-away. dito kay demonyo. Daghan ka na. Or somebody gets sick in the family nga siya, uy, ako rabay mo atiman, ani niya, nahilantan man rin. Saan naman ako? Daghan. No? Nadyo, usa nga akong imbitar nga, uy, why mo pagkakaon sa kong iro? Pero na, para lang pagkakaon sa iro. Manala na iro. Tay, katadyong usa akong kaya, wa may mabilin din mapakaon sa kong manok. Ihawa lang manok, ato lang kanon. They at first they will not understand how beauty is really ano ba. That's why dako pod ang role nato na kita na ana, no, ang atong imbitasyon. One of the most effective ways of inviting Sige daw, Alan, is to be interesting. Make them feel nga ganahan lagi ko mo join ana. No? It's making them feel ba nga gusto sila. You don't even have to say something. Kung baka kita lang, murag nindot ka ng ilahang gibuhat. Damo, apil ka ko diha. See? Pwede po. Oo, so make it interesting. Make you be the walking gospel that they read daily in their life. Amen. Ikaw yung good example. The best invitation. Pero kaning ka Marokoy bak or katubang sa atong dula sugilanon nga mga na-outsmartan sila kay niingon pagkuwangan og common sense. You know why? Wa may Ginoo silang kinabuhi. Moto dai. Motong exactly gi-portray nato. Kinsay na outsmarted ang katong gusto mo hatag no? Motong katong mga serpente. Moto'y wise. Now, Yan na ba sila tubangan di sa simbahan? you know, ingon nanin eh. Kato siya manggiluyon. Unang, dili lagi, what I mean is, dili garanti nga ikaw nagsige kag simba, gasige kag kung ano nga, may langit ka. Kinang na smart ka. Kinang wise ka. Maghitagbon siya, kamao siya. Pero wa niya puy ang Ginoo. So wa siya wisdom. Because wisdom comes from God. Amen. See? What is the moral lesson there? Ya kay do na bitay tayo kaning pagkamaing tao apan kutob na sa pagkabaayo just to satisfy himself. Nga buutan siya. You know, Lahi man. Amen. there are many Chinese sa ako ni ba magkunan. Minum sila nga, wa ko'y Ginoo, pero mayo makugibuhat, wa makumakasa. See? You still cannot enter the kingdom of God. No? You need God. Kung atong tan-awon ang Bible tay, one of the wisest men in biblical history is no other than Solomon. Nganong makonsider man siyang the wisest, the symbol of wisdom to see. Nganong na symbol of wisdom to see Solomon bread.
Tungod siguro ang iyang gipangayo lang walay lain kundi wisdom. Yes. Walay Unya, lain kundi wisdom. katura si Solomon nga nahog nga siya'y hari anang panahon. Wa gyud siya nangitag guba. Way Radyo mo gubat kibaw. sa iyang Ano panahon. gitawag siya? Wise king. Gano tayo. Nga naman tay. Where in this world that you will see a man who has 1,000 wives? Wise tayo. Daan pa ko. Daan pa ko. Wise You should be very wise in order to do that. Yes. Na wise to siya in the world, pero na wise sad siya because he was a good ruler. Dinha siya na dwarf morally. Na giant siya in terms of siguro pagpadagan sa gingharian, pero morally speaking na himo siyang duwindi kay naliman ka anang daghanag yung anang babae, no? Thousands. Atong tan-awon, Brad, ang 1 Corinthians 2:12. 1 Corinthians 2:12. 1 Corinthians. Ang wisdom nga atong buot pasabot dinhi is the wisdom coming from the Holy Spirit nga mao atong gisgutan sukad pa kaganina ug tan-aw ni nato nga maong wisdom 1 Corinthians 2:12. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na kundili ang espiritu nagipadala sa Dios. Aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag Sa sa mga Dios espiritu kanato. sa kalibutan. Sa mga espiritu sa kalibutan. The spirit of the flesh tay ang espiritu sa kalibutan, pero ang espiritu sa Dios, this now is the spirit that longs the divine nga gusto mahiusa ang kalag, pero og maghisgot kay tag espiritu sa kalibutan ang carnality, ang panginahanglan, ang kailibgon, the pride of life, mao gid ni ang gayunyon. That is the weakness of man. Man. Yes. Pero that's not the spirit that I'm talking. Oh. Ang spirit sa kalibutan kay dinhi gihug sa Ginoo ang mga yawa. Kana mo espiritu sa Kalibutan. Oh. Unya kung niya ata gipuyo diri di ginominar ta ng mga espiritu hatay. We need to really like counter that. Actually, when you are baptized, hadlok na sila nato. The only thing na they can come near to us when we commit a grave sin. Mo na nakawala sa sakramento nimo. Brad, tiwasa to, Brad. Kay wapa to na human. Wapa, tiwasa to. Nakahimutan ng mga 1 Corinthians kasalanan. 2:12. Tiwasa, Brad. Kay nindot kay sumpad to. Oh. Mo tong aron mahibaw-an nato. So ato na ipaghug nato sa 13. Yes. Sa versikulo 13 mingon, busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni adtong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Yes. Unya sa English version ani Brad, what we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Unindot kayo, no? Amen. How these two opposing forces are. Unya kung dili ta makabantay, mununot ra gyud ta mo mauna nga Romans 12:2, Brad, is really important kanibang the renewing of the mind. Kay kung ang huna-huna dili gay gyud mabag-o, diri lang gyapon ta, maglihok-lihok ta, suma sa mando sa kalibutanong mga kailibgon. Mo na nang tabo jud kay luham ko ni ka-espiritu dinhi sa kalibutan. Ang gipada sa Ginoo ug ang nahagbong diri. Romans 5:16 to 18. No. Galatians 5. Galatians 5. Ganina sa dagisgot ta og mga maing buhat. Pero ang sugo baya sa Ginoo nato, dili ni Jesus, dili nga magpakabuotan ta.
Why should ang sulti sa Ginoo nato, be perfect, be holy as your Father is holy. Yang katong Not Romans be good. 12 maingon man sa to, dili magpahiuyon sa kalibutan. Galatians 5 tay. 16 to 16. 16 to 18. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu maoy magmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. The law of nature. Lahi man ang human spirit and Holy Spirit. Amen. Pag ang human spirit ang nato, katong giingon ni Sister Sherry na the flesh ang mag-decide. So pag ang flesh ang nag-decide sa ato, human spirit ang naghari sa ato. Muna din gisulti, Brother Vic, na sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Galatians 5:19. So, Sumpay na kay makita Brother Dom. kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw o hilas nga mga buhat ingon man sa pagsimba sa mga Diyos o sa pagpamarang. Mao na nga inig mag WJS ta pang ipasurrender ginang tatay ng mga habak. Nindot na ang sumpay ana na Galatians 5:22 to 23. The fruits of the Holy Spirit, which is from the Lord. Nang ang kuan natin. Ang kontra sa Galatians 5:19 is 22 and 23. Living the fruits of the Holy Spirit. Pero dili gyud ta makabaton Brad Vic og gugma, kalinaw, kalipay kung dili nato unahon tong tuas tumoy nga mao ang pagkamapinugnganon. Kay kung dili ta kabaw mo pugong, di kita ka experience og gugma, og kalipay, og kalinaw. Na isa ka speaker na akong napaminawa, nindot kaayo. Ningon tong isang speaker na sa ato sa renewal, desire all the gifts, the wisdom, the knowledge, the prophecy, the healing, speaking the word of God, tongues, no? At ningon tong isang speaker na kana mag-work sa ato ang gifts of the Holy Spirit if we live with the fruits of the Holy Spirit, especially kanang tumoy, kanang bitaw patience, perseverance, no? Self-control. So diha na matingala na lang ka na ang gift of wisdom na nimo, ang gift of love na mag-work. Yes. Nindot kayo. Katog yung tumoy mao gitoy unahon. Yes. Og lisod ba ya, Sister Sherry? lisod. Kanang especially patience, kanang nangayo ka ng gift of patience, unya abot sa imo. Istigan mo juga. Istigan mo sa juga. Mo mo gipangayo. Kaya asa mo manggamito ng gift na mong gipangayo kung walay sitwasyon? Walay sitwasyon. So love ka ni Lord. Exactly. Tinuod. Amen. Tinuod unya to mao gyud ni ang hagit nato kitang tanan mga Kristiyanos kay usahay do na nata diri kabaw na ta pero ang pag-apply ni ining maong mga kamatuoran sa atong tagsa-tagsa kinabuhi mo ay magpabiling na hagit unya kinahanglan gyud nga ma-practice gyud ni nato mintras ni apatas kalibutan karon duna na gyud tay maingon ta nga angayan mahimot ang angayan. Amen. Nga matubang sa Dios. San Agustin ba nag-ingon na humility. Di ba? Humbleness. Yes. Pero na magtiayon, puro garbo, buto dayon. Ikaw mangkod. Dili ikaw, buto dayon. Pero magali sila pagpubos. Pasaylo ako. Ako'y nakasa. Ingko sa dili ako'y nakasa. Magbuntag na sila. Away na. Away. So,
natubag ba nato ang atong mga pangutana kung wise ba ta as a serpent? The wise, sige, ato ko nung kuanon Brad. For you, when are you wise? Balik ko na to sa pagsulti. Mahimo kang wise kung ikaw nagtamod sa mga sugo sa Dios. Ora gyud na. Mo we already have a guide na gihatag ang bala ang kasulatan. Dili tingali sayon apan dili usab imposible. Sulay igsoon. Ato lang sundon kung unsay gipanudlo sa atong Ginoo dinhi kanato. Tagaan nato bili. Seek first the kingdom of God and all the rest and his righteousness and all the rest will just fall unto you. Amen. Brad Vic. Praise God. Siguro ang isang kuha nato is kanabitaw character ni Jesus. Okay, all of us wants to follow Jesus. So it's the character of Jesus which is the most is the humility, the humbleness. And when we will know that we are humble enough, ningon tong isang pari, ningon siya na, you will know that you are humble pag wa ka kaybaw na humble ka. Amen. So we really need to go down on our knees to really, it's only God for all of us. Amen. For me personally, it is the application process. Tingali, naay nagtanaw din hinga, parehan ako ang pag-apply ni ining mga kamatuuran dinhi sa tagsatag sa gid nato nga kinabuhi dinha nahimot ang wise kay gaan lang tag theory unya dili nato ma-apply. It's still like, oh, you know 1 + 1, you know addition principle, pero og di gyapon ka mao mo apply niini dinhi sa kinabuhi na dili gyapon ta wise. So maningkamot gyud ang tanan nga ma-apply gyud kining mga kamatuoran dinhi sa tagsatag sa nato ka kinabuhi. O na nga bantayanan kay nato no kay usahay tintalod ta sa demonyo kanang false humility. Kumpara na gani ka sa imong pagpaubos mo na ang pride, mo na false humility. Wa na'y mudaog na ko. Ako'y pinaka-humble. Wa na. Hambog na. So, mo na no nga karong hapon na una ta mo biya sa atong hindi sa atong kahanginan. Una ta lagi tiklop po na to atong tilon. Magbilin tag hamubo nga mga pag-ampo. Alam ka na itong tanan. O sa mga kaigsunan, iputang na ito atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Sa nga samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lagi itong amahan niya iabot na nakuuso sa mga oras o sa ato na sa tiklopon kaning tilon na para karong adlaw. Una kami mamauli, mangayo kami ni mo tabang grasya sa among pagpamauli unta walay mahitabo ang mga kakulian umabot kami sa among balay na kumplito. Lord, there are televiewers that watching us this afternoon. They need healing. They need your love, your care, and your answer. Touch them, heal them, and allow them, Lord, to serve you fully. In the name of Jesus, be healed. Heal each one of them inside out. Heal them body, mind, and spirit in the name of Jesus. Malalahira, marakuwa, Rashwa. Jesus, we praise you, we glorify you. Lord, sila sabi na panginahanglan silang adlaw na panginahanglan. Kaya taga nila, Lord. Usap sila mabuhi na magservisyo ka. Kining tanan lang ito nga mga kini nga magipangayo pinagi ni Kristo ang bugtong ako. Amen. Nasa nga dyan. So makiksunan kalimot karunong pulis anita atong prayer meeting sa CCTN. Pagkasunod Merkulis
ato na ka sa St. Joseph para sa Mabulo, no? Ayaw kalimot yun, anak, no? So magpundo kita karong Merkules alas 7 niya na kita. Kaya alas 6 media na nas Jesus gawat niyo, no? So daghang salamat sa kiguban kanamo. Naunta panalanginan kita sa Ginoo. In Jesus name, amen and amen. Amen. Bye-bye. Have a blessed week ahead. God bless you. In the meantime, let us continue to be the salt and light of the world. Amen. See you next Monday. Shalom. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves, Usa ka